pero walang relasyon sa Diyos. Magkaiba ho ito. You can be religious, pwede kayo maging religious, but not righteous. Pwede pininyagan at buhay na nangaral ng salita ng Diyos, iba't ibang tao, maging kabilangguan. Siya tanong ko, sino dito ang nabinyagan? Binyagan lahat. Nabinyagan, di maganino, dalawang kang binyag, isa kamang kumpil, isang kamang binyag. Pero ang buhay ay magulo. Ang buhay ay hindi maganda. Sapagkat hindi sama ay salita ng Diyos simula pagkabata. Sino niwalang ba ikinip simula sa tama, magtatapos sa tama? Hello? Ako sa simula ka sa mali, magtatapos ka sa mali. Kaya tama ang desisyon ni Darren na ang kanyang anak ay handog sa Diyos. Opo daw. Gusto mo bang malaman na kapag inihandog mo si Sir Matthew ay hindi na siya iyo? Payag ka. Payag daw para pahatay na naman. Dahil, bigyan ako. Papasan nila. Sabi ko ako, binibigay ko, inihandog ko ito sa iyo. Akin pa ba ito? Sinagap mo? Hindi na akin. Kaya din ang bata, kapag inihandog mo sa Diyos, ang bata hindi na iyo. Ano katayuan mo? Ikaw ay tagapangalaga na lamang ng iyong anak. Pero ang iyong anak, kung saan ay nasa sa proteksyon ng Diyos. Ang isang bata na inihandog sa Diyos, nasa proteksyon ng Diyos. Kaya maraming kabata-bata pa na ka. Pero kapag ang bata inihandog sa Diyos, nasa proteksyon ng Diyos. Kaya iniwalang ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos kapag siyang lumukod sa iyo at siyang nagpala sa iyo, naroon ligtas ka sa limang gawa ng kaaway. Kaya lagi ang anak. Meron ba? Yung nilyaya. Alam mo, ang pagpatulang yung nagtatrabaho ngayon, malimit ang trabaho babae lalaki, iiwanan sa yaya yung anak. Pero sa hapon, siyempre, sakit na sakit titignan. At pagkakita ko, ang lunan may bukol. Bakit may bukol ito? Sino unang tatanungin at kakagalitan? Ay, nag-aalaga. Ano ito? Ba't may bukol? Pinabayaan ko ito. Kapag ang bata ay hindi kumayos at magkaroon ng hindi maganda na buhay, ikaw at isipin. Amen ho. Sila ho'y napayag ng pangalawang magulang. Ibig sabihin, kayo po'y nitungkulin bilang pangalawang magulang. Pag si Sir Matthew ay lumaki at sabi niya, lumakukulay na siya, sabi niya, gusto kong mag-doktor. Siguro pagdating ng 2 milyon ang doktor. Sabi naman ni Darren, anak, mahal na mag-doktor ngayon, bilyon. Sasabihin naman ni Sir Matthew, ano ang ginagawa ng aking pangalawang magulang? Sa dami niya, hindi kayo hati-hati. Payag kayo. Payag kayo. Oh, si Darren lang yan. So, natanggap ko bilang ako ang iyong pangalawang magulang. Ngayon ay nagdideklara ako sa iyo ng pagpapala. Ikaw, Sir Matthew, ay pinagpapala ko at dinideklara ko na ikaw ay magiging napakabait na bata, malusog na bata, matalinong bata, mabait, masunurin sa Diyos, masunurin sa magulang, at ikay magiging modelong kabataan na kagalakan ng marami. At bilang itong bulak-bulak na ito ay nagpapatoo na ito'y mangyayari sa buhay mo. Ikay may pananampalataya. Hello? Ganda na ang manina, ganda ninyo. Maganda kayo. Mamaya ko ay tatawagin na magtalim ng ganon. At pagkatapos lumibigay ang bulaklak, saka natin ihandog sa Diyos at ako naman ay magtatanim din na mga papapala sa batang yun. Kanina pa ako nagtatanim. At sinasabi ko, si Sir Matthew ay naging napakatalino. Alam niya, pag-graduate niya ng college, magna cum laude. Pagkamat ang aking magulang ay religyoso. Pero nakalulungkot, sinong-ninong ko, yun yung aking amang kumpil na nagturo sa akin ng pag-inom ng alak. Hello? Kaya nung 20 anos ako, natulog ako mag-inom ng alak. At kaya nung nais ko,
ang blood pressure ko yung 20 by 120, ang hati ko katawan di ko may kilon. 1983, may stroke ako, 84, 85, 86, monthly nasa heart center ako. Kasi ho, isang napakalaga sa buhay natin, may nagiglan sa buhay natin. Sabi sa iyo, mahal ka ng Diyos. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Hindi tayo dapat magaway-away sa religion. Ang gusto ng Diyos isang relasyon. Ang hinihintay lamang ng Diyos sa tao ay buong pusong lumapit sa Diyos. Maraming tao kilala ng Diyos sa mundo. Maraming tao kapag may bagyo, Diyos ko. Pag may lingkod, Diyos ko. Pag may sakit, Diyos ko. Pag may problema, Diyos ko. Pero pag walang sakit, walang problema, walang lindol, walang bagyo, hindi Diyos ko.